So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So happy Valentine's po sa inyong lahat bago tayo mag-start at saka kape tayo. Yan, taga lang. Yan. So kung may maririnig kayong manok, yan o, tulad yan. Pagpasensya nyo na kasi nasa bahay po ako ngayon. So yun nga, so kahapon hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi medyo busy po tayo. So medyo pagod. So wala talagang oras, hindi kaya ng energy. Yun nga, no? So ang sarap ng tulog ko. Then eventually pagkagising ko, nakita ko tong mga balita ngayon na itong si Sara Duterte ay palaging no comment. Actually mga kababayan, ito talaga yung pinaka-kinaiinisan ko talaga sa ugali ni Sara Duterte. Kapag tinatanong siya at parang wala siyang maisagot, ang palagi niyang tugon ay no comment. Actually mga kababayan, sa isang politiko, kapag ikaw ay nagbabanggit ng no comment, especially sa mga issue na malapit sa'yo, para sa akin, isa itong senyalis na wala ka talagang alam. Honestly. Hindi ko nga talaga alam kung ba't gustong-gusto ng mga DDS tong mga tanga ito nga mga simpleng bagay lang, di niya masagot Ito, nabalita to kanina sa ABS-CBN News. So sabi dito, no comment si Vice Presidente Sara Duterte sa mga panawagan ng kanyang kumbinsihin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Sebastian Duterte ang kaniyang ama at kapatid na tigilan ang mga tirada laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. No comment. So may mga request kasi kay Sara Duterte na pagsabihan mo naman yung kapatid mo tsaka yung tatay mo na tigil-tigilan na muna or i-minimize muna yung pagtirada kay PBBM. Wala akong namang problema mag-criticize Yun nga lang kasi mga kababayan, itong ginagawa ni Digong at saka ni Baste, hindi na po kasi pag-criticize. Masyadong distractive na po masyado. So yun nga. So ang sagot nga ni Sara Duterte, no comment. Isipin mo mga kababayan, itong issue na to ay malapit kay Sara Duterte kasi nga unang-una, kasama ni Sara Duterte si PBBM sa Uniteam. Silang dalawa nagpasimuno niyan And then, ngayon, yung nakakaroon na ngayon ng issue is yung tatay niya at saka yung kapatid niya. So tapos ang sagot no comment, so paano mga kababayan, kunwari, ito lang no, paano pa naging presidente na itong si Sara Duterte, tatanga-tanga. Kapag may mga bagay na hindi alam, palaging no comment yung sagot. Parang example ngayon. Ngayon ba, meron ba siyang comment tungkol sa West Philippine Sea at sa China? Wala. Pero sa mga ibang bagay, ang ingay-ingay niya. Dito mga kababayan, dito sa issue ngayon na to, tungkol sa paninira ng kanyang kapatid at ng kanyang ama kay PBBM. Anong sagot ni Sara Duterte? No comment. Tapos, actually dalawa yan May isa pa ditong report ng ABS-CBN, ito rin, isa pa to. So sabi dito, sabi naman dito, walang komento si Vice Presidente Sara Duterte sa hirit ng kanyang amang humiwalay ang Mindanao. Ito na naman. Tatay mo to, Sara, putragis ka. Ba't ngayon wala kang comment? Isipin nyo mga kababayan, bilang isang Vice President, dapat meron kang komento kung ikaw ba ay pabor na ihiwalay yung Davao sa Pilipinas. Yun nga lang no comment basahin natin itong balita Sabi dito Vice President Sara Duterte on Monday refused to comment on the proposal by her father, former President Mau Diggs, to separate Mindanao from the rest of the country. I have no comment on that, she said, when she asked by reporters in Malaysia if she would support the said proposal. Former President Rodrigo Duterte had led the call to separate Mindanao as also expresses his opposition on the People's Initiative to amend Constitution. So ayan mga kababayan, di ba? Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung mga bagay na malapit kay Sara Duterte. So unang-una, si Sara Duterte po ay taga Mindanao. So syempre, bilang taga Mindanao at bilang isang vice presidente, importante na malaman ng mga tao kung ikaw bang babae ka ay pabor doon sa plano ng tatay mo na ihiwalay yung Mindanao. Importante to. Especially na matunog yung pangalan mo bilang presidente. So itong tanong ngayon dito, paano kapag naging presidente na to si Sara Duterte? Hindi natin alam kung ano yung sa utak niya. Palagi na lang no comment. Tapos tayo magugulat na lang tayo eventually. Pag naging presidente to, ay putang ina si Sara Duterte gustong ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Wala tayong kaalam-alam kasi nga sa ngayon no comment. At even do sa West Philippine Sea, isipin yung mga kababayan, ito lang mabalita ko lang sa inyo meron po kasi ngayong plano si PBBM at saka si Gibo Teodoro, si Secretary Gibo Teodoro, na gawing military base yung Batanes.
Okay, na yan naman po ay kinokontra ngayon ng China. So para sa akin, maganda yon na gawing military base yung Batanes kasi unang-una, malapit ito sa Taiwan at makakaroon tayo ng lock, 'di ba? From Japan, Taiwan to Pilipinas. So makakaroon po ng choke point yung China kung sakali man na magkaroon talaga ng military base yung Batanes. So ngayon, kaya nga ito ay tinututulan ngayon ng China. Okay. So ngayon mga kababayan, no? Ngayon, si Sara Duterte, no comment sa issue ng West Philippine Sea. So paano yan? Tapos gustong-gusto pa rin ng mga tatanga-tanga na si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028. And then eventually, ang mangyayari nun, no comment ngayon si Sara Duterte nga sa China. Tapos eventually, malalaman natin at gagawin ni Sara Duterte, kung siya ay magiging presidente, tanggalin yung mga military base na yan. Alisin yung EDCA. O so nagmukha tayong tanga kasi naniniwala tayo sa no comment. Ang pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, bakit itong mga DDS ang hilig, Faji Bar, no? Ang hilig sa mga Duterte, especially kay Sara Duterte, na sa mga issue na napaka-importante po sa buhay natin, palagi siyang no comment. Ayun ang sinasabi ko dito Tapos, kasi ibig sabihin nung kasi mga kababayan, no, kapag tayo naniniwala sa isang politiko na palaging no comment yung sagot, ibig sabihin nun, walang direksyon. Ganun lang ka-basic yun, walang direksyon yung pamumuno niyan. Kasi sobrang basic naman talaga nun. Diyos ko, kailangan lang natin i-analyze ng konti. Na ganun talaga ang mangyayari kapag isang Sara Duterte ang magiging presidente. At even daw mga kababayan, no, ito na content ko na to na sana pagsabihan din sana ni Sara Duterte yung tatay niya, especially si Baste. Kasi si Baste gustong pag-resignin si PBBM, pero yun naman pala, bumagsak po ang ekonomiya ng Davao City. 'Di ba? Kung dati nasa top 2 sila, no, ngayon nasa top 6 na lang. So bumaba yung ekonomiya. Pangalawa, tumaas po yung poverty rate po ng Davao City. Kung dati ay 6%, ngayon po ay 21%. Ang nakakatuwa nga po dito, sa pagbagsak nga po ng poverty rate po ng Davao City, sabi ng mga DDS na tanga, na typo error daw po yung nilabas na data ng Philippine Statistics Authority. Gago, napaka-denial mo talaga. Especially yung babaeng walang digo na si Joey. Hindi nga, di ba? Nakita ko yung post niya na typo error daw yun. Putang na, paano naging typo error yan? Well, kung typo error yan, good job, di ba? Nga lang po, nakalabas na po sa public yan since 2023. So, paano mo masabing typo error yan? So, yun nga mga kababayan, di ba? Ang sinasabi ko lang dito mga ka-streetwise, hindi po talaga maayos na leader itong si Sara Duterte kasi unang-una, kahit anong sabihin kasi natin, itong ginawa ni Digong, mali yan. Yung mag-provoke ka ng sedition, yung mag-provoke ka ng rebellion, at yung gumawa ka ng isang unconstitutional na bagay na ihiwalay mo yung Mindanao sa Pilipinas, mali po yun, kahit anong lusot mo dyan. So ang sa akin lang, talaga nangingibabaw na hindi ko naman siguro masisi si Sara Duterte kasi tatay niya yun, na alam na nga nating mali, di ba? For the sake of the Filipino people, hindi niya kayang kondinahin yung tatay niya. Ayun lang, sobrang basic nun. Well, kung yung tatay niya rin po ay hindi kayang kondinahin ni Sara Duterte, na alam naman po natin na yung si Digong din po ay isang pro-China, so ito pala yung pinaka-reason para sa akin kung bakit hindi makondina ni Sara Duterte yung China kasi nga yung tatay niya is maka-China. So lumalabas talaga dito mga kababayan, mas importante kay Sara Duterte yung tatay niya kaysa bayan. So ang punto dito, kung ganyan pala paniniwala ni Sara Duterte, dapat hindi na lang siya nagpolitika. Dapat nasa bahay na lang siya. Di ba kasi bilang isang politician na dapat ikaw ay public servant, dapat mas importante sa'yo yung Pilipino, yung Pilipinas kaysa kapamilya mo. Kasi ganun dapat Pero hindi ganun yung nangyayari kay Sara Duterte. Palagi no comment, di ba? Yun. So kayo mga kababayan, anong masabi nyo nga po dito sa ginagawa ni Sara Duterte na palaging no comment? So okay ba kayo doon? Kung kayo DDS kayo, okay ba sa inyo yan yung no comment? Na tuwing may issue na malapit sa kanya, palaging no comment? Kasi ito lang, bago tayo magtapos, no? Kasi yung mga word na no comment, dapat yan, binabanggit yan kapag hindi ka related dun sa issue. Di ba? Kunwari si Sara, tinanong about dun sa hiwalayan ni Bea Alonso tsaka nung shota niya, di ba?
Yun, pwede niya sabihin no comment, anong alam ko yan. Pero dito kasi mga kababayan, yung mga issue po na binabato sa kanya or yung tinatanong sa kanya is related po sa kanya kasi una, vice president siya, and then kapamilya niya yung mismong gumagawa po ng kalokohan dito sa Pilipinas. So bakit no comment yung sagot? Diba? So kung kayo DDS kayo, kung okay ba sa inyo yan, di katangahan nyo yan, diba? So kayo nga po, no, bago tayo magtapos, ano mga sabi nyo nga po dito sa style ni Sara Duterte na palaging no comment yung sagot. Kasi this is not the first time. Palagi niya itong ginagawa, no comment. Dahil ako mga kababayan, natatangahan talaga ako pag nagsasalita si Sara Duterte ng no comment. Ayun lang po yun. Yan. So, medyo mahaba na yung video. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, kita ulit tayo mamaya. So, ako po si Takero Maymoto. Bye-bye.